Gumagalaw tayo sa mundong ibabaw na punong-puno ng kadiliman at kasamaan. Subalit nandito ang mga anghel ng ating Panginoon. Papaano sinasakatuparan ng mga anghel ng Diyos ang kanilang misyon sa mundong ibabaw? At ano ang kanilang misyon sa sangkatauhan? Hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. Nakapupulutan po ng kaalaman at aral. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe ang ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. So today mga sangkay, pag-uusapan po natin ang napakahalagang topic. Ang napakahalagang impormasyon na dapat malaman ng tao ang patungkol sa mga anghel ng ating Panginoong Diyos. Sila po ay nasa mundong ibabaw at sinasakatuparan ang kalooban ng ating Panginoon. Subalit, papaano nila ginagawa ito? Habang nakikita po natin mga sangkay ang kasamaan at kalupitan ng mundong ibabaw, mayroon naman pinadala ang ating Panginoong Diyos na gabay sa lahat ng tao. Ito po ay ang mga anghel na nilikha ng ating Panginoong Diyos. Ang mga anghel ay hinulma ng ating Panginoon para pagsilbihan ang ating Panginoong Diyos. Ngunit kagaya rin po ng tao, mga sangkay, mayroon din po silang sariling kalooban. Ito po yung dahilan kung bakit itong si Satan Lucifer na dating pinakamataas na anghel na kilala sa langit ay nag-decide na kalabanin ang ating Panginoong Diyos. Nadala po niya ang 1/3 ng mga anghel doon sa langit. Sila po ay nagdesisyon sa isang pambihirang kasalanan laban sa Diyos na humantong sa pagkakabagsak nila dito sa lupa. Na nagmitsa din po mga sangkay kung bakit ang mundong ibabaw na ating ginagalawan ngayon ay punong-puno po ng kasamaan. Kung papansinin po natin ang buong mundo ngayon ay halos hindi na po makontrol ang kasalanan ng tao. Simula pa lamang po mga sangkay, nung likhain ng ating Panginoong Diyos ang tao ay nasa eksena na po si Satan Lucifer kung papaano po niya niloko si Eva at Adan na suwayin ang anumang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Si Lucifer at ang kanyang kampon ang dahilan kung bakit ang sangkatauhan mga sangkay ay nasadlak sa isang matinding kasalanan. Pinuno ni Satanas mga sangkay ang mundo ng iba't ibang kasalanan at ang tao naman ay mabilis na nahuhulog mga sangkay. Mula po nung sinumpa ng ating Panginoong Diyos ang tao nung nagkasala si Adan at Eva doon sa Garden of Eden. Ang dahilan mga sangkay kung bakit may demonic forces sa mundong ibabaw ay dahil po ito sa kampon ni Satan Lucifer. Sila po yung nagpapalaganap mga sangkay ng iba't ibang klaseng kasamaan sa mundong ibabaw. Kung bakit mga sangkay palala ng palala ngayon ang nangyayari sa ating mundo. At habang lumalala po ang nangyayari sa ating mundo mga sangkay, papalapit naman po tayo sa special event. Ito po ay ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus para kunin ang mga tunay na naglilingkod sa Kanya. Subalit mga sangkay, ano nga ba ang ginagawa ng mga anghel dito sa mundo? Papaano po nila pinagsisilbihan ang ating Panginoong Diyos? At ano nga ba ang kanilang misyon sa mundong ibabaw? Ang mga anghel, mga sangkay, ay sumasamba sa Diyos at dinadala po nito ang kalooban ng Panginoon sa ating mundo. Gusto ng Diyos na maligtas ang sangkatauhan. Yan po talaga ang dahilan kung bakit ang kanyang bugtong na anak na si Jesus nagkatawang tao at ipinako sa krus. Ngunit nabuhay muli mga sangkay. At sa paraang ito, nilinis ng Diyos ang tao at binigyan muli ng karapatan para maligtas. Ang mga anghel na ito mga sangkay ay wala pong ibang ginagawa kundi sambahin ang ating Panginoong Diyos at sundin ang kanyang kalooban. Ayon po sa Psalms chapter 103 verse 20, Bless the Lord, ye His angels that excel in strength, that do His commandments, hearkening unto the voice of His word. So itong mga anghel, mga sangkay, wala pong ibang ginagawa ito, kundi papurihan at sambahin ang ating Panginoong Diyos at sundin po ang kung anuman mga sangkay ang kalooban ng tagapaglikha. Ang mga anghel ay punong-puno po ng katalinuhan, mga sangkay. Hindi po natin maaarok ang katalinuhan ng mga anghel. Gaya na lamang po nitong si Archangel Michael. Si Archangel Michael, mga sangkay, ay isa sa pinakamatinding nilikha ng Diyos na anghel. Isa pong mandirigma na makapangyarihan. Kung babasahin po natin ang Biblia mga sangkay, may mga pagkakataon na may malakas na puwersa mula po sa panig ng kasamaan. At wala pong ibang nakakapuksa neto mga sangkay, kundi ito pong si Archangel Michael. Ganun po siya kamakapangyarihan. Mayroong ibang mga Bible scholar, mga sangkay, na sinasabi po nila na itong si Archangel
Michael ay sobrang makapangyarihan. Nasa isang idlap lamang, pwede raw po niyang burahin ang isang planeta o maging ang ating mundo. Subalit mga sangkay, limitado pa rin ang kanilang kaisipan o ang kanilang katalinuhan. Kung babasahin po natin ang Matthew chapter 24 verse 36, ayon sa Biblia, "But about that day or hour, no one knows, not even the angels in heaven." Ito po ay pumapatungkol sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Kung kailan nga ba mangyayari ang oras ng pagbabalik ng ating Panginoong Diyos. Sinasabi po dito na wala pong sino man ang nakakaalam. Kahit po ang isang anghel doon sa kalangitan ay hindi po niya nalalaman kung kailan ang araw ng pagbabalik ng ating Panginoon. So itong mga angels, mga sangkay, ay grabe yung kapangyarihan na hindi po maaarok ng tao. Ngunit mga sangkay, mayroon pa ring limitasyon ang kanilang katalinuhan. Hindi lahat ng bagay, mga sangkay, alam po ng mga anghel. Kagaya po ng isang tao, mga sangkay, may limitasyon pa rin ang lahat ng nilikha ng ating Panginoong Diyos. Mas mataas po ang kapangyarihan ng mga anghel kumpara, mga sangkay, sa mga taong nilikha ng Diyos simula po nung nagkasala si Adan at Eva. Ngunit itong mga makapangyarihang mga anghel ng ating Panginoon, sila po ay nagsisilbi lamang sa tao. Kung babasahin po natin ang Hebreo or Hebrews chapter 1 verse 14, sinasabi po dito, "Hindi baga silang lahat ay mga espiritong tagapaglingkod ng mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng magmamana ng kaligtasan?" Ang magmamana ng kaligtasan, mga sangkay, ay walang iba kundi ang sangkatauhan. Tinutukoy po dito na itong mga angels, mga sangkay, ay mga espiritu na naglilingkod po sa lahat ng tao. Sila po ay inutusan ng ating Panginoong Diyos na pagsilbihan ang tao sa mundo. Ito po yung rason, mga sangkay, kung bakit tayong mga tao, every time po na nananalangin, nagkakaroon po ng kasagutan, mga sangkay. Lalong-lalo na po kung malalim ang iyong pananampalataya sa Diyos. Sa spiritual realm, mga sangkay, tinatanggal ng mga anghel ang anumang balakid na hindi na isa sa katuparan, mga sangkay, ang iyong kahilingan sa Diyos. Kung malalim ang iyong pananampalataya, sila mismo, mga sangkay, ay gumagawa ng pamamaraan para ibigay ang iyong kahilingan na naaayon pa rin sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Yan po yung kanilang role bilang isang lingkod ng ating Panginoon, na bagamat mas mataas ang kanilang kapangyarihan sa tao mula po nung nagkasala si Adan at Eva, mga sangkay, subalit sila lang ay naglilingkod sa tao. Yan po yung utos sa kanila ng Diyos, pagsilbihan ang sangkatauhan. Isa sa mga inutos na mahalaga ng ating Panginoong Diyos sa mga anghel ay ang proteksyonan ang tao sa mundong ginagalawan. Alam ng ating Panginoong Diyos, mga sangkay, kung gaano po kasama o magiging masama ng gusto ang ating planeta. Ang tao, mga sangkay, ay magkakaroon ng matitinding kalikuan at ang paglaganap ng kasamaan, mga sangkay, ay lalala. Uusbong din po ang mga masasamang gawain ni Satanas at gagawa po siya ng pamamaraan para mahulog ang tao. Ngunit ayon po sa Biblia, sa Psalms 91 verse 11 hanggang 12, "For He will command His angels concerning you to guard you in all your ways. They will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone." Sa Tagalog, mga sangkay, mas malinaw at mas maiintindihan po natin, sapagkat siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo upang ingatan ka sa lahat ng inyong mga lakad. Kanilang dadalhin ka sa kanilang mga kamay, baka matisod ka ng inyong mga paa sa isang bato. Ito po ang ginagawa, mga sangkay, o ginagampanan ng mahalaga ng mga anghel ngayon. Kaya't kung ikaw ay naglilingkod ng tapat sa ating Panginoon, wala kang dapat ipag-alala. Ang Diyos mismo ay nag-utos sa mga anghel sa mundong ibabaw na proteksyonan ang lahat ng tao. Kung kaya't huwag kang mag-aatubili o mag-aalinlangan na magdasal lagi sa lahat ng inyong mga lakad. Sasakay ka man sa anumang mga sasakyan, saan ka man pupunta, every time na mananalangin ka, pinapadala ng Diyos ang kanyang mga anghel at binabantayan kanya, na sinasabi nga po sa salita ng Diyos, itong mga anghel ay mag-iingat sa inyong mga lakad. Kanila kang dadalhin sa kanilang mga kamay. Iingatan mismo ng mga anghel ang inyong mga paa na hindi ka matisod sa isang bato. Ganyan kamahal ng Diyos ang tao, na bagamat makapangyarihan itong mga anghel, mga sangkay, subalit inutusan lamang po sila ng ating Panginoong Diyos na magbigay proteksyon sa tao sa mundong ibabaw. Pero bakit nga ba ganun na lamang po ang concern ng ating Panginoong Diyos sa tao? Bakit nga ba mismo itong mga anghel na makakapangyarihan, sila po mismo ang pinagbantay at pinag-ingat sa mga tao? Ayon po sa 1 Peter chapter 2 verse 9, "But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special
possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Tayo daw po ay pinili ng Diyos. Mga pinili daw po tayo ng ating Panginoon. At tinawag pa po tayo dito mga sangkay na isang royal priesthood at banal na bansa. Kung bakit tayong mga tao ay pinahahalagahan ngayon ng ating Panginoong Diyos hanggang sa kanyang pagbabalik. Iniingatan po tayo ng mga anghel. Hanggat konektado po tayo sa ating Panginoong Diyos, hindi tayo mahuhulog sa anumang patibong ni Satanas sa mundong ibabaw. Kaya kung kayo po, mga sangkay, ay nagugulimihanan, nag-aalala sa mga nangyayari sa ating mundo, ang dami pong trahedyang nagaganap, huwag po tayong mag-alala. May kasama po tayo sa mundong ibabaw na hindi po makita ng ating mga literal na mga mata. Subalit mga sangkay, sa spiritual realm, totoo pong nag-i-exist ang mga anghel sa mundong ibabaw at narito sila sa mundo. Sa gitna po ng digmaan ng mga anghel at mga fallen angels, binabantayan ng mga anghel ng Diyos ang sangkatauhan upang hindi tayo mahulog sa anumang patibong ni Satanas. Ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Just comment down below. Huwag niyo pong kailimutan mga sangkay na i-subscribe yung ating YouTube channel.